Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang pinakalitis nating update sa may gilagay ng panahon ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silang bahagi ng Luzon na bagyong Luis ay tuloy nang humina into low pressure area, kung saan tuloy na nga rin po itong naglandfall dito sa may area ng Cagayan Valley region, including Isabela, kung saan nagdudulot nga po ito ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga katamtaman, kung minsan malakas na mga pag-ulan na posible nga po ang mga localized flooding or mga biglaang pagbaha sa mga babang lugar at pagguho ng lupa naman sa mapundok na lugar. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon sa mga nakatira sa mga babang lugar at sa mga bundok na lugar. Samantala, bukod nga po dito sa low pressure area na naging bagyong Luis, may kasunod nga po itong nabuo dito naman sa may kanlurang bahagi ng Luzon, especially dito sa may area ng La Union, Benguet, and Pangasinan, na siyang nagdudulot nga po ng malawakang pag-ulan na ating naranasan nga po ngayong umaga, at tinasan nga po natin magpapatuloy ang mga pag-ulan na dulot nga po nitong panibagong low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, na kung saan nga po ang low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, huling namatan po yan sa may San Fernando City, La Union, kung saan tuloy na nga rin po itong nanlalasa dito sa nabanggit na lugar at sa mga malapit na lugar. At dahil nga po sa inasan nga po nating mga pag-ulan ngayong araw, nadulot nga po nitong dalawang low pressure area na ating minomonitor sa may silangan at kanlurang bahagi ng Luzon, meron po tayo nakataas na weather advisory or babala sa mga malakas na mga pag-ulan na maaari po nating maranasan ngayong araw. Tinasan nga po natin na magpapatuloy po yan hanggang mamayang hapon, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Meron po tayo nakataas na orange rainfall warning dito sa lugar ng La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan. Nadulot nga po yan ng low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, na pinapalakas nga po ang hanging habagat siyang nagpapatuloy naman na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung saan maaari po tayong makaranas ng 100 to 200 mm na mga pag-ulan na magdudulot nga po yan mga pagba sa mga babang lugar at pagguho ng lupa sa bundok na lugar. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar dahil po yan sa epekto ng panibagong low pressure area at ng hanging habagat na pinapalakas nga po, na base nga po sa ating pinakalitis satellite image na siya nakaka-apekto sa mga nabanggit na lugar. Samantalang 50 hanggang 100 mm naman ang ating inasahan dito sa Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas. Nadulot nga po yan ng low pressure area at ng hanging habagat, kung saan yellow rainfall warning nga po ang ating nakataas sa mga nabanggit na lugar. At sa mga hindi nabanggit na lugar ay hindi ibig sabihin po nun ay hindi po tayo makakaranas ng mga pag-ulan or maulap na paporin. Inasahan pa rin po natin ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa halos buong bahagi ng Luzon. Nadulot nga po yan ng mga weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Kaya mas mainam kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala lamang ng panangga lamang sa mga biglaang buhos na mga pag-ulan tulad ng payong o kaya naman kapote, upang sa gayon makapaghanda po tayo at makaiwas po tayo sa epekto ng mga pag-ulan na dulot nga po ng low pressure area. At dahil nga po ang bagyong Luis ay humina na into low pressure area, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na wind signal or babala sa mga malakas na hangin nating inasahan. Bukod nga po dito sa dalawang low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay kasunod nga po itong bagyo sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakahapon nga po isa itong ganap na super typhoon category, na kasalukuyan ay humina ito into typhoon category, na kung saan huling namataan po yan sa layong 2,650 km silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon, kung saan taglay nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 150 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pabugso naman po ito na maabot sa 185 km per hour habang kumikilos nga po ito pakanluran
sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga po, wala pa rin po itong direktang epekto sa ating bansa, ngunit pinapalakas na nga po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasi makaapekto nga sa ating mga kababayan, especially dito sa may Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region ng Muslim Mindanao, Sorsogon, Central Visayas, Western Visayas, Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na pinapalakas nga po itong bagyong Dolphin. Na kung saan nga po itong bagyong Dolphin, may kasunod pa nga rin po itong panibagong bagyo naman dito naman sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung saan nga po yan, ganap na tropical depression category na nga po yan. Kung saan huling namataan sa layong 3,500 km silangan ng Luzon. At taglay na nga rin po nito ang lakas na hangin na maabot sa 45 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbuso naman po ito na maabot sa 55 km per hour. Habang kumikilos nga po yan, pahilaga sa bilis na 10 km per hour. Dalawang low pressure area ang ating minomonitor at dalawang bagyo naman ang ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nabase nga po sa ating pinaka-latest track sa posibleng pagkilos nitong bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa at sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na low pressure area, makikita nga po natin na posible nga itong bagyong Dolphin kumilos pahilaga kung saan lalapit ito dito sa may Philippine Area of Responsibility. At tinasan nga po natin kapag bumaba ang track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, at kung sakali nga pong pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na bagyong Maymay. Nalubos pa rin po natin pinagandang ating mga kababayan kapag ito ay nasa may extreme northern Luzon at nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasan nga po natin na mas malakas nga po ang epekto nitong hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman, lubos pa natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan. Maging alerto lang po tayo sa mga posibleng epekto ng panibagong bagyo. Nainasan nga po natin na lalapit ito. At kung bumaba ang kanyang track, mas malapit ito dito sa may area ng Batanes and Babuyang Group of Islands na siyang magdudulot ng mga malawakang mga pag-ulan at sinasamahan po yan ng mga bugso-bugsong hangin na dulot nga po yan ng panibagong bagyong Dolphin. Samantala, inasan nga po natin habang malapit naman po itong bagyong Dolphin dito sa may ating bansa, inasan nga po natin na tuluyan naman na itong malulusaw o maglalaho ang low pressure area nating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, especially dito sa may Luzon. Habang lumalapit naman itong bagyong Dolphin, inasan nga po natin itong tropical depression ating minomonitor naman sa may silangang bahagi ng Luzon. Inasan nga po natin kumikilos na rin po ito pahilaga. So, inasan nga po natin na papalayo ng ating bansa at kasunod na bagyo nitong bagyong Dolphin. At dahil nga po dyan, inasan nga po natin na mga bugso-bugsong hangin, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman maging alerto lang po tayo at mag-iingat lang po tayo. Para naman sa may lagi ng panahon dito sa Luzon, ngayong araw, inasan nga po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga maulang panahon, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, nadulot nga po nitong low pressure area. At para naman sa may lagi ng panahon dito sa Luzon, asahan nga po natin ang maulap na pagpuri na sinasamahan po ng mga karamdaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan dito po sa may kanlurang bahagi ng Luzon, especially dito sa may Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas. Nadulot nga po yan ng low pressure area at ng hanging habagat. Kung saan sa mga hindi nabanggit na lugar, nasan nga po natin makakaranas pa rin ng maulap na pagpuri na sinasamahan ng mga localized thunderstorm. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo, especially dito sa buong bahagi ng Luzon. Samantala, sa malalamig bahagi ng Luzon, dito sa may area ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, and then Claveria, inasan nga po natin makakaranas ng improving weather or makakaranas ng maliwalas na panahon at maalinsangan. Samantala, dito sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, inasan nga po natin makakaranas ng fair weather or improving weather, ngunit sinasamahan din po yan ng maulap na papurin at mga localized thunderstorm na magdudulot din po yan ng mga biglaang buhos na mapag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa may Visayas, Mindanao, inasan nga po natin sa halos buong bahagi ng Visayas, inasan nga po natin ang
improving weather ngayong umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, laging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm o mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa kasalukuyan dito sa may Visayas, inasan nga po natin wala naman po tayo nakikita na malawakang mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga cloud cluster kung saan kapag natapat sa inyong lugar, inasan nga po natin ang mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Para naman sa maging lagi ng panahon dito sa may Mindanao, inasan nga po natin makaranas ng improving weather ngayong umaga hanggang hapon. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm. Nainasan nga po natin makaranas ng improving weather ang buong bahagi ng Mindanao dahil sa wala pa naman itong direktang epekto ang bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ngunit maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm na dulot nga po yan ng hanging habagat na hinihila nitong bagyong Dolphin. Especially dito sa may area ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, nadulot nga po yan ng hanging habagat. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit meron po tayong inaasahan na moderate to rough sea condition dito sa may silangang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Luzon. Especially dito sa may seaboard ng Pangasinan, Zambales, including Aurora, Isabela. Nasan nga po natin ang moderate to rough sea condition. Kaya naman, lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat sa mga nabanggit na seaboard at mga baybayin dahil nga po inasan nga po natin magkakaroon ng moderate to rough sea condition o katamtaman hanggang sa mga biglaang pagtaas ng mga pag-alon. Samantalang sa maluwing bahagi ng Luzon, inasan nga po natin ang slight to moderate o mga katamtaman ng mga pag-alon na ating inasahan at sa mga nalalabing bahagi pa ng seaboard. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magilagay ng panahon ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at ingat po tayong lahat. And God bless us all.